Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang ating pong topic nito ay may kinalaman po sa easement, again, right of way. No? This is now the part 5 no, ng easement. Pero ito po, itong napangako natin sa inyo noon na pag-usapan natin dito ay yung paano binabayaran o magkaroon ng just compensation kung sakali ang inyong property ay na subject ng right of way ng national government, no? At ng other entities na may prangkisa, no? Upang magkaroon ng right of way access, no? Tulad ng halimbawa mga power lines na yan, no? O mga cell sites halimbawa, o right of way para sa national government infrastructure projects. Okay po? Dati po kasi, nagkakaroon talaga ng problema dito sa just compensation. Dahil sinasabi po natin sa Ligang Batas, no private property shall be taken without just compensation. Ang problema po, paano po nadidetermine yung just compensation? May batas po na nagsasabi, ay babase na lang yan sa zonal valuation. Mayroon namang, ang may-ari naman sinasabi, hindi. Ang sabi ng Constitution, just compensation ang ibabayad ninyo. Yung zonal value, hindi naman yan just compensation. Dapat market value. So kadalasan po, dahil hindi nagkakasundo rito, umabot po ng siyam-siyam sa korte yung kaso at naantala po yung mga project ng ating pamahalaan. No? At upang maiwasan na po ito, ay nagpasa po ng batas ang ating pamahalaan, no? Yung Republic Act 10752, no? Ang batas po nito ay tinatawag na this is an act, no? The Right of Way Act ang tawag po nito, na kung saan ay binibigyan po ng ngipin, no? ng instrumento yung ating pamahalaan upang ma-acquire ng right of way na kinakailangan at the same time ay mapadali yung pagbabayad ng just compensation doon sa may-ari ng lupa na apektuhan ng right of way. Okay po? So ito pong batas po nito ay na-approve lang po ito nung ito lang pong 2016, no? Kaya timely po ito doon sa build projects ng ating Pangulong Duterte sa kanyang kasalukuyang administration, na kung saan po, kung napapansin ninyo, ay sa buong bansa, no, ay ang dami pong mga national infrastructure projects na ginagawa, airport, railroad, highways, okay po, tulay, no, mga pantalan, no, ay ito po ay kasama po yan, no, doon sa napapabilis po ito, no, dahil po sa tinatawag nating right of way. Kung inyo pong matatandaan, kaya po naantala po yung ating Skyway projects ay nung nakaraang administration dahil nagkakaroon po ng problema sa right of way. Okay? Dahil hindi po basta na lang po papayag yung may-ari, kahit na kayo. Ang lupa po ninyo ay dapat gusto niyo market value, pati yung replacement cost. Gusto mo na ng gobyerno, hindi. Zonal value lang. Talagang hindi kayo magkakasundo at pupunta po sa korte. Kaya dito nakakaroon ng matagal na usapin, no? Naantala yung project. So ito pong batas na ito, yung Right of Way Act, ay kinocure po yung defect ng mga previous na batas upang sa ganoon mapapadali ang pag-take over ng gobyerno doon sa right of way at mapapadali din ang pagbayad, no, ng gobyerno doon sa nawalan ng lupa o kaya yung property ay nawalan po kayo ng improvements, building, halaman, puno, ano man yun,
ay babayaran din po kayo ng gobyerno. At nandito po, niliwanag na ng batas nito kung ano ba dapat ang bayaran sa inyo. Per market value at saka current per market value ba o zonal value. Okay? So, ayon po sa batas po natin ito na tinatawag nating Right of Way Act, okay? There are 3 or 4 modes of acquiring right of way. Una po nito ay yung, halimbawa, mayroon kayong property, dinodonate na lang yan. It could be donated also by a private company or mismo yung government owner controlled corporation, no? O meron naman itong dinodonate ng private property owners, okay? At ang kadalasan pong ginagamit nila ngayon ay through negotiated sale. Ito, hindi po diretsuhan na expropriate yung property. Pag sinabing expropriate, kinukuha ka agad ng gobyerno by the use of eminent domain. Last resort po yung expropriation. So, magkakaroon muna ng negotiated sale, no? Pag sinabing negotiated sale, ipapadalhan po kayo, kung kayo yung landowner, papadalhan po kayo ng offer, no? Ng offer ng implementing agency. Sino yun? It could be the Public Works and Public Highways o yung Philippine Ports Authority o sino man po yung ahensya na yan. It could be the National Grid Corporation of the Philippines, no? Na mag-undertake ng national projects, no? Halimbawa, mayroon po tayong tinatawag nating mga subway or LRT, mga projects na yan, no? Yung mga implementing agency po ang siyang uupo sa inyo, at kasama rin dito po yung mga private corporation sa batas na ito, no? Yung may build, operate, transfer, build, operate to own, etc. Kasama rin po dito sa batas na ito para mapabilis nga po, no? So, unahin muna natin yung negotiated sale. Magne-negotiate po yung implementing agency at saka yung may-ari ng lupa. Okay, magkano ba talaga ang presyo? Magkano ba, willing ka ba? Okay? Ang ipipresenta po ng implementing agency ay yung meron po itong sabi ng batas ay dapat may supported po ito ng appraisal report na galing po sa isang government financial institution tulad ng Land Bank, no? Pwede naman po yung private appraiser pero subject po yan sa mga accreditation at of course mas preferred po yung appraiser po ng financial institution tulad po ng Land Bank. Kasi po, this would be this will put the government into equal footing with the private sector. Kasi po, meron pong appraisal, no, na galing sa bangko na kung magkano ba talaga ang tinatawag nating current market value ng lupa. Ganon din po yung replacement cost. No? Pagpadala po ng offer yan, ito yung offer namin, ganitong bibilhin namin ang inyong right of way sa ganitong per market value. Sa lupa lang yon. At kung ano mang masira ng inyong mga building dyan, inyong mga halaman, mga kahoy, ay babayaran din namin yung replacement cost nito. No? Mga improvements, mga structures. Ganon din po yung current values ng crops at saka na puno na maaring maapektuhan ng right of way. Ngayon, pag nakatanggap ko kayo ng offer, ay you have 30 days within which to accept or to reject the offer. Kung hindi po niyo tatanggapin yung offer, automatic po yan. Automatic po yan na expropriation po ang pupuntahan ng implementing agency. Pag sinabing expropriation, it will be by the power of eminent domain ng Estado o ng gobyerno na may acquire ang inyong property. Okay? Sa ayot sa gusto ninyo. Okay? So, pag tumanggap naman po kayo doon sa offer, which is, ang kagandahan po nito, pag tinanggap po ninyo yung offer, okay, ay bibigyan po kaagad kayo ng karapatang down payment na 50%. Okay? Ngayon, yung 70% ay doon naman dyan sa mga crops na naapektuhan, no? O mga improvements na naapektuhan. At yung pinaka-balance po niyan ay doon sa maapektuhan mga structures or improvements. Pero babayaran yan sa owner, no? Kailan?
at the time na mailipat na po yung titulo doon sa Republika ng Pilipinas. Okay? At magkakaroon ng annotation doon ng deed of sale kung partially ay kung ang sale or title nito is only partially affected. So, mas mabilis po yung proseso. Nung una po kasi, siyempre, zonal value, siyempre po, hindi po attractive yan sa mga owners. Okay? Ngayon, ang kagandahan pa pag negotiated sale, ay babayaran po ng implementing agency yung capital gains tax. Okay? Malaking bagay po yan. No? Kasi, pag kayo pang magbabayad ng tulad nung una, kasi po sa batas natin, pag kayo ay nagbebenta ng property, alam naman nyo yan, subject po kayo sa capital gains tax. No? So, kailangan, dito sa, kasi kayo nagbenta pero dito sa batas po na ito, ay sinasabi po ng batas na sa Right of Way Act, na pag negotiated sale, ang magbabayad po ng capital gains tax ay yung implementing agency. Ngayon, pag hindi naman kayo pumayag at nag-expropriate po ang gobyerno, ang magbabayad po ng capital gains tax po nito ay yung may-ari ng lupa. So, mas ini-encourage pa na mag-negotiate na lang kayo. Kasi kung ayaw naman po ninyo mag-negotiate, wala naman po kayong magagawa dahil i-asunto po ito Pag the moment na mag-asunto po yan, ay kailangan po talaga na pwede mag-take over po yung gobyerno, no? Doon sa inyong property, no? So, pag nag-file ng complaint ang gobyerno for expropriation, no? The implementing agency required na mag-deposit po ng halaga doon sa korte, no? In favor of the property owner. Anong amount? 100% po ng value ng land based on the current or relevant zonal value. So, pag expropriation po, ang babasihan po ay zonal value ng inyong lupa. So, magdi-deposit kagad ng 100% na amount doon sa zonal value doon sa korte. Okay? Upon filing of the complaint for or petition for expropriation. Okay? Ngayon, ganon din po yung replacement cost, no? Ang replacement cost po naman, siyempre, ay ganon din ang ibabase niyan, zonal value. Ang ibabase lang po doon sa current market value ay yung crops or trees na maaaring mapinsala doon sa loob ng inyong property. Okay? So, mas nakakabuti po na kaya nga yung mapapabilis yung pag-usad ng right of way dahil mas may advantage kung magkakaroon ng negotiated sale. Kasi yung may-ari ng lupa at saka yung implementing agency will be on equal footing kasi po mayroong pinagbabasihan yung tinatawag nating current market value na back up po ng independent appraisal or ng appraisal ng financial institution mismo. Kaya mayroon pong basihan. Ngayon, pag expropriation po, magkakaso yan. Anong purpose ng kaso? Simple lang. To determine what is just compensation. So, dito po magkakaroon ng asuntuhan at alam na po natin na mayroon pong formula dyan ng ating batas. So, ano yung just compensation? Normally po, it would be a fair market value, no? At the time of the taking of the property. So, doon din babagsak po yan, no? So, pag medyo matatagalan nga lang yung project, pero pagbabayad sa inyo, pero dahil nag-take over na yung gobyerno, useless na rin po na makipagbuno kayo ron, litigation kayo because it would be fait accompli. Pumasok na si gobyerno doon sa inyong property dahil nag-deposit na siya ng 100% ng zonal value ng inyong lupa. So, it's pointless, no, to fight it out in court. Sa aking palagay lang po yon. Okay? So, mas makakabuti na it would rather be prudent on your part na you could settle for a negotiated sale. Upang sa ganun, mapabilis, hindi lang yung pag-usad ng project ng national government sa mga infrastructure, kung hindi
ganon din po ang pagbabayad sa inyo. Okay? At dito po ay mapapadali po yung ating mga government infrastructure projects. Ito po ay magkaroon ng benepisyo sa ating economy. It could promote employment, more economic national development na makapagpataas ng antas ng ating kabuhayan. So hanggang dito lang muna tayo at sana may natutunan po kayo sa ating episode nito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.